Ang tao, pinagbabawalan ng ating Panginoong Diyos na kumain po ng dugo. At ito po ay itinuro na ng mga apostol sa panahon na sila ay nangangaral noon sa mga tao. Pag sinabing huwag, Katumbas po ito ng pagbabawal po. yun, pagka nilabag mo, Kasalanan po yon. Mahigpit po yung ipinagbabawal ngayon at maging noon pa man. sino nagbabawal? Ang ating Panginoong Diyos pa rin po. Yang pagbabawal ng pagkain ng dugo'y bawal po ng Panginoong Diyos. Itinuro ng mga apostol at patuloy pong itinuturo at itinataguyod ng pamamahala ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, ang mga aral na sinusunod ay pawang ayon sa kalooban ng Panginoong Diyos. Bakit ipinagbawal kainin ang dugo? Ito ang dahilan, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo, at ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay. Mga kapatid, wala kayong karapatan na ipangaral ang mga bagay na iyan, sapagkat kayo man ay mga suwail sa ibang mga kautusan. Paano maniniwala sa inyo ang kapwa niyo hentil, subalit kayo ay wala ring nalalaman sa ibang mga kautusan. At sinabi pa ninyo, pag sinabing huwag, katumbas po ito ng pagbabawal. Pag sinabing huwag, Katumbas po ito ng pagbabawal po. yun, pagka nilabag mo, Kasalanan po yon. Katotohanan na kayo'y mga makasalanan, sapagkat nilabag nyo ang utos na ito. At ang baboy, sapagkat may hati ang paa at baak, datapwat hindi ngumunguya, karumal-dumal nga sa inyo. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Mga kapatid, kayo na ang nagsabi, pag sinabing huwag, katumbas po ito ng pagbabawal, kaya sinabi ng Diyos. Huwag kayong kakain ng laman ng mga iyan, at ang bangkay ng mga yaon ay huwag ninyong hihipuin, mga karumal-dumal nga sa inyo. Ano pa ang idadahilan ninyo? At sabihin nyo naman na ganito, nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain, yan ang lagi ninyong dinadahilan. Ngunit sinabi nyo, mahigpit po iyang ipinagbabawal, ngayon at maging noon pa man. Mahigpit po yung ipinagbabawal ngayon at maging noon pa man. sino nagbabawal? Ang ating Panginoong Diyos pa rin po. Kung ganun mga kapatid, walang katotohanan ang mga dahilan nyo, na nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain, ang baboy, ay ipinagbabawal. Ngayon at maging noon pa man, at kung ayaw ninyo itong tanggapin, ibig sabihin, kumakain na rin ng dugo ang mga kapatid sa mga iglesia ni Kristo. Dahil yan ang palaging mga dahilan nyo, na nilinis na ng Diyos ang lahat ng pagkain, hindi nyo baga nalalaman mga kapatid, na ang dugo ay kasali rin sa ipinagbabawal na pagkain, kaya, huwag ninyong idadahilan iyan, ang kahulugan, ay para kayong kumain na isinuka ng baboy. Mga kapatid sa Iglesia ni Kristo, kung ako sa inyo, kakain na lang kayo ng dugo, sapagkat kayo'y kumakain din naman ng baboy, dahil ang kinalalabasan ay parang kumakain na rin kayo ng dugo. Sapagkat ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang mangalunya, ay nagsabi naman, huwag kang pumatay. Ngayon, kung ikaw ay hindi nangangalunya, ngunit pumapatay ka, ay nagiging suwail ka sa kautusan. Kung mangangaral kayo mga kapatid, uunawain muna ninyo ang talatang ito, ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Bilang Kristiyano, ituturo ko na lang sa inyo kung ano ang mga kahulugan nito, dahil nga ang paksa natin ay ang ipinagbabawal na pagkain, ang pagkain ang ating kahulugang ibibigay. Sapagkat ang nagsabi, huwag kang kakain ng dugo, ay nagsabi naman, huwag kang kakain ng baboy. Ngayon, kung ikaw ay hindi kumakain ng dugo, ngunit kumakain ka ng baboy, ay nagiging suwail ka sa kautusan,
Iyan ang kahulugan na dapat ninyong maalaman mga kapatid, ang sinumang gumaganap ng buong kautusan, at gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Mga kapatid, tandaan nyo, lahat ng kanyang mga ipinagbabawal, at ang mga kaloob ng Diyos na ipinapagawa niya sa atin, ay dapat nating tuparin at sundin hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Noon at ngayon, ay walang nagbabago sa kanyang mga salita, sa mga kautusan at sa kanyang mga utos. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsubuan.